Magandang araw po. Kumusta na po kayo? Ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo maghari nawa sa puso at damdamin natin. So, kumusta po? At malapit na po yung fiesta ni Saint Michael, May 8. Yung pinipili natin na fiesta sa center is May 8. The official apparition sa ating mahal na patron, si Saint Michael. Ito po ang i-discuss natin yan, yung mga apparition ni Saint Michael para araw-araw mag-increase yung devotion natin. Yung pagtawag natin sa Kanya. Dahil marami sa atin hindi natin alam na very active po ang mga anghel. Kung active na active yung mga fallen angels, active na active din yung mga saintly, holy angels, mga kapatid. So ngayon, pag-usapan natin, ano ba yung kahulugan sa pangalan niya? Dahil lagi tayong tumatawag Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Pero bago yan, i-greet muna natin yung mga laging sumusubaybay, laging sumusunod sa ating programa. Anisha Oro Inok nanood sa atin, Cristil Nicole Anion Gomez nanood sa atin, Yolina Brangan, si Ivy Kaguko nanood sa atin, si Alejandro Bugtung nanood din sa atin ngayon. Si Vincent Banalo, Brian Dolorito Chato, si Luz Desai Sakatani Ibo, si Aurelio Miculob, Arnel Antonio. So quick live lang po tayo para si Tia Luz nanood sa atin. Quick live lang po tayo para marami tayong i-discuss ngayon. Una nating i-discuss ngayon yung pangalan mismo ni Saint Michael. Ano ba ang matutunan natin dito? Okay. So ito po yung mga mga kahulugan. Ito po yung kahulugan. Michael. Sa pangalan ni Saint Michael the Archangel, mga kapatid. Ang kahulugan nito ay who is like God. No, who is like God. So ano bang sabi ng mga church fathers natin, and doctors of the church? Patungkol, hindi po ito ordinaryong pangalan, mga kapatid. No? The name of Saint Michael is not merely a name, but a heavenly battle cry. Ito pala yung battle cry. May kahulugan pa ito. May malalim pala itong kahulugan. A proclamation of divine supremacy. Wala nang makapantay pa. A rejection of pride and rebellion. Isa yan sa mga kahulugan sa pangalan ni Saint Michael. Michael's name is understood as a direct answer to Lucifer's sinful pride. So ang pangalan pala niya is a direct answer to the rebellion, to the pride of Lucifer. Ang kahulugan ng Michael is who is like God. No? So itong question na ito, it is not an ordinary question. No? Who is like God? As a defeat of pride. Itong pangalan, equivalent sa pangalan ni Saint Michael, sino ba ang katulad ng Diyos? Walang katulad ang Diyos. Dahil sabi ni Lucifer, Biblical Foundation, sa Isaiah chapter 14, ito yung talata na nag-describe ni Lucifer.
Hindi na po siya Lucy. No? Satan na po siya. Lucifer desired equality with God. So yung desire ni Lucifer to be like God. Equality with God. Isaiah chapter 14, ito yung talata 13 to 14, I will ascend into heaven and will make myself like the Most High. Like the Most High. Isaiah chapter 14, verse 13 to 14. That's the reason why ang pangalan ni Saint Michael, who is like God? Sino bang katulad ng Diyos? So ang pangalan niya is against this pride of Lucifer. Who is like God? Sino bang katulad ng Diyos? No. Theologically, the name of Saint Michael proclaims no creature can equal the Creator. Yan ang kahulugan, ha? Sa pangalan niya, walang katulad ang Diyos. Walang sino man na likha ng Diyos na maging equal sa Kanya in your dreams. No? All created glory depends entirely on God. Lahat ng kapangyarihan natin na nandito natin, Lucifer, hindi galing sa atin, galing sa Diyos. So the name of Michael, of Saint Michael, is a proclamation. It is the truth of their existence. Sabi ni Saint Gregory the Great, sabi niya, sa Homily 34 on the Gospels, sabi niya, Michael means who is like God. God alone possesses supreme power. Malinaw na malinaw. Angels are only servants. We are only servants, not master. Victory belong entirely to God. Wala tayong magagawa. Yan ang sabi ni Saint Gregory the Great. Ito yung sabi niya, quotation, literal quotation niya. Whenever some act of wondrous power must be performed, Michael is sent, so that from his action and name, we may understand that no one can do what God does by his superior power. Walang makatumbas sa Diyos. No? Walang katulad ang Diyos. No? We're just servant, not master. So, Saint Michael is the icon of humility. Ano si Saint Michael? Is the icon of humility. The destroyer of self-exaltation. So, very, very relevant sa ating bagong obispo na hindi na lang ko ito tatanggapin, no? Magdasal na lang ako na manatili ako maging tapat na pari at yung pagka-obispo ibigay na lang sa iba. So sinusunod niya si Saint Michael, the destroyer of self-exaltation. Dapat hindi natin i-exalt yung sarili natin. Kung meron tayong nagawa na kabutihan, hindi yan ating gawa. Gawa yan sa Diyos na nag-inspire sa ating lahat. The heavenly witness that all power belongs to God. Wala tayong kapangyarihan, mga kapatid. Wala. Yung position mo, yung kayamanan mo, ay steward ka lang. Entrusted lang yan sa Panginoon. No? Kung nag-devotion tayo sa Panginoon, yan tayo mag-isip. And then, si Saint Michael mag-enlighten sa puso at isipan natin. Sabi naman ni Saint Thomas, Michael and Divine Supremacy. Mamaya, pag-usapan naman natin, mga kapatid. Sa kadapit sa Bohol Pader na ako anak diha, sa Bohol niya, panit ko sacramentals. So, walang office ngayon, kapatid. Nandito tayo sa Our Lady of Holy Rosary, Paris, Lila, Bohol.
And then, malapit sa monasteryo yung Exorcism Center, St. Michael Exorcism Center, mga kapatid. So dito naman tayo ni St. Thomas, mga kapatid. St. Thomas Aquinas, St. Michael and the supremacy of God, the divine supremacy. The name Michael signifies who is like God. For St. Thomas Aquinas, angelic names reveal divine missions. So hindi po ordinaryo itong pangalan ni St. Michael. Nag-signify ng kanyang misyon sa ating lahat. Michael's mission is to defend God's transcendence. Sa sunod nating mag-usapan, kailangan pa ba i-depensa ang Diyos? Yan ang pag-usapan natin. Okay. Michael proclaims God is infinitely above creation. Yan po yung kahulugan ng Michael. So not self-exaltation, mga kapatid. Ibalik natin sa Diyos. Ibalik natin sa source. Hindi natin aangkinin yung hindi atin galing sa Diyos. No angel or human may usurp divine glory. Hindi natin aagawin. Yung sa Diyos lang. Di ba? Humility is the proper order of creatures. So ano yung dapat natin gawin? Humility. Hindi pagpataas sa sarili, mga kapatid. This direct opposes satanic pride kung puno ka na ng pagpataas. Idolatry of the self. Yung pride is idolatry of the self. Mag-ingat po tayo. Rebellion against divine authority. Ikaw na yung masusunod. Ikaw na yung tama. Ang mangyari, mga kapatid, may tama na tayo. Yan po yung point ni St. Thomas. Ang ganda po. Na Father Canus Akamuanhi dari sa Iligan City, si Arnie Kabasag. No, hindi natuloy dahil hindi sila nagpadala ng letter. So may schedule na sana ako, hindi natuloy. In God's time po, in God's time. Maghintay lang tayo. St. Augustine, ito po ang ganda ng sinabi ni St. Augustine of people and pride and humility. Pride and humility. Ang ganda po. Sabi niya, general po yung pagkasabi niya eh. Pride changes angels into devils. Ang ganda no? Pride changes angels into devils. Humility makes men as angels. Wow! Ang ganda nito. So, para maging anghel tayo sa harap ng Diyos, sa harap ng mga banal. Let us continue to practice humility, kapatid. Mga asawa, humility. Mga anak, humility. Mga tatay, humility. And let us continue to ask the presence of Saint Michael, the angel, to destroy the head of satanic pride in us. So Saint Michael's fidelity represents fidelity, obedience, holy humility, while Lucifer represents self-worship. Ako ang masusunod. Ako ang lahat. Autonomy from God. Lumayo sa Panginoon. And then laging keep on rebelling against God. So the name of Saint Michael, who is like God, is fundamentally anti-pride, anti-idolatry, anti-self-deification. Okay. Dito naman tayo sa official teaching ng simbahan. Catechism of the Catholic Church, CCC 395. The power of Satan is nonetheless not infinite. He is only a creature. So hindi tayo dapat matakot sa kanya. Ang kapangyarihan niya ay hindi infinite. Nonetheless, not infinite. He is only a creature. CCC 395. This reflects the theology embedded in Michael's name. Satan is not equal to God. Lucifer, you are not equal to God.
Evil is not an opposing divine force. Not equally. Makikidira ka sa Panginoon. Parang Amerika at Pilipinas. Parang China at Pilipinas. Wala tayong magawa. Makikidira tayo. Evil is not an opposing divine force. God alone is sovereign. Paano ka makipagdigmaan, maki-oppose? Superior yan sa'yo. Wala kang magawa. Satan is not a rival God, but a fallen creature. Ano yung demonyo, yung satanism? He is not a rival God. He is not equivalent to God, but he is a fallen angel. He is a fallen creature, mga kapatid. Michael's name therefore defends monotheism, divine transcendence, the absolute sovereign of God. So dito the power of Satan is nonetheless not infinite. He is only a creature. He is not equal to God. He is not rival God, but a fallen creature. Fallen angel, mga kapatid. So ito po, sabi ni Saint Bernard of Clairvaux, angelic humility. Humility is the guardian of virtues. Sermons on the Songs of Songs. Michael is seen by medieval theology as guardian of heavenly humility. So guardian of virtues si Saint Michael. Kung nawala niyo yung virtue mo, call Saint Michael. Dahil kasama natin siya when we call him. No? Ang ganda po ang ating diskusyon ngayon, mga kapatid. Sa sunod na mga araw, i-discuss natin yung mga apparition ni Saint Michael. Very inspiring po. While nagbabasa po ako, very inspiring po. Defender of divine order. Father, anong manlimbawat man ang kumbalahibo? Si Melissa Halina, kung mag-pray ko sa mga angel, so posible may may occult spirits, no? Dapat lalapit ka sa mga pinakamalapit na deliverance ministry para yung deliverance hindi lang po yun sa mga possessed, pwede sa oppressed, pwede sa obsessed, no? Si Tess Abinuha, no? Good morning, Father. Daghan kay kong nakatunan sa imuha, labi na sa akong pagtuon isip usa ka Katoliko. Daghan kayong salamat. Praise the Lord, sister. No? So, yun lang po, no? At mamaya, i-discuss natin itong, itong kailangan pa ba ng Diyos na ni Saint Michael? Kailangan pa ba siya ng mga anghel na mag-defend sa Panginoon? Yan ang sasagutin natin. Pero ngayon, focus muna tayo sa pangalan ni Saint Michael. Marami tayong matutunan, no? At sana po ay may natutunan kayo sa araw na ito. So, tatapusin natin ito sa prayer ni Saint Michael. So, before ka mag-travel, pray the prayer of Saint Michael, In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Saint Michael, the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness, the snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. O do thou, O Prince of heavenly hosts, with the power of God, cast into hell Satan, and all the evil spirits who prowl throughout the world, seeking the ruin of souls. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So after the Mass, dun sa office natin, i-pray natin ang Saint Michael, no? Dahil yan po yung kinakailangan natin na yung isipan natin guided, inspired, and enlightened.
So pasalamat na lang ako sa star senders natin ngayon. Nangunguna si Magleo Valdez. No, nagpadala, wow, 500 stars. Salamat po. Si Sheila Tihada, 50 stars. Si Aurelia Mikulog Cadinas, 55 stars. Salamat po sa inyo ha. Magbasa lang tayo ng ilang komento. Si Eva Di Queros nanood sa atin. Si Adila Osinar nanood sa atin. Si Rosalinda Atun Pards nanood sa atin. Si Adjana nanood sa atin. Si Madel Niformitira nanood sa atin. Si Margarita Roma. Si Immaculate Concepcion. Si Aurelia Mikulog Cadinas. Si Alvin Negro. Salamat po sa inyo ha. At ang Diyos na po magsukli sa kabutihan ninyo. Oy, nagdagdag si Sherwin Pumos. Additional 100 stars. Salamat po. So, Fight Team Maria, Tatax FD with a humble heart. Susunod na live natin. Pag-usapan natin mga kapatid. Na kailangan pa ba dipinsahan ang Diyos ni St. Michael? So, yan po yung pag-usapan natin. So, Fight Team Maria, Tatax FD with a humble heart.